Ano nga gawin namin? Uubusin namin ng oras kaantay sa kanila. Paano kung natapos sila ng 12 o'clock, 1 o'clock, 2 o'clock, we'll wait for them? Hindi naman po pwede. Binatikos ng mga senador na kabilang sa grupo ni Senator Sherwin Gatchalian ang hindi pagdalo ng 18 dating sundalo sa consultative meeting ng Blue Ribbon Committee sa issue ng flood control projects kanina. Sa halip kasi na pumasok sa session hall, dumiretso ang mga ito sa tanggapan ni Senator Robin Hood Padilla. Depensa naman ng kanilang abogado na si Attorney Livito Baligod, may problema sa ipinadalang sulat ng komite. Makikita ninyo rito, wala pong pirma yung nagsasabi na siya yung chairman ng Blue Ribbon Committee. Wala ring pirma yung Senate President. Walang approval. Kaya dyan po kami naguguluhan. Dagdag pa ni Attorney Baligod, sa ngayon ang kinikilala nilang Senate President ay si Senator Alan Peter Cayetano at ang chairman ng Blue Ribbon ay si Senator Pia Cayetano. Ginamit nila ang pahayag ni Senator Erwin Tulfo na ang nakababatang Cayetano pa rin ang pinuno ng Senado. Sana naman po ay sinunod ng sumulat sa amin yung sinasaad ng rules ng Senate. Kaya po kami nagpunta rito kay Senator Robin para mapaliwanagan din kami. Aminado sina Baligod na may pangamba sa kanilang panig dahil maaari silang i-contempt at ipakulong ng komite. Si Senator Robin ay sinabing handa siyang samahan ang mga ito kung dadalo sila sa consultative meeting. Bagay na hindi nangyari hanggang pansamantalang tinapos ang pagpupulong ng Gatchalian Block. Kung ano ang nais ng aking mga bisita, o yun ang mangyayari. Pero hindi ako uupo dun sa consultative meeting. Inihayag din ni Baligod na mayroong 14 na bagong pangalan ng testigo sa anomalya sa flood control projects na kanilang isusumite kay Senator Padilla. Bukod pa ito sa 18 na nauna nang nagsalita sa pagdinig ng Senado. Nakahandaan niya ang mga ito sa mga posibleng ipatatawag na pagdinig. So, nailabas na po namin ang 18, ipapaimbita namin ang 14 pa, at kung hindi pa ho kayo kontento, ay meron pa pong 7 na handang magtestigo rin. Ihuhuli ko lamang po yung 7 dahil nasa isang maselan silang kalagayan. Binatikos din ni Attorney Baligod ang pagtawag na peke ni National Bureau of Investigation o NBI Director Melvin Matibag sa 18 dating sundalo. Pinag-i-inhibit naman ni na Attorney Baligod si Senator Erwin Tulfo sa pangunguna ng pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Paliwanag ni Baligod sa ngalan ng delikadesa dahil isa si Tulfo sa inaakusahang tumanggap din ng male-maletang pera mula sa flood control projects. Kaya naman nararapat lang na huwag siyang mag-preside sa pagdinig. Inaakusahan siya, pero siya rin ang mag-iimbestiga at eventually siya rin ang magdedesisyon. He is the accused or respondent, so to speak, but he is the investigator and the judge rolled into one. Isa si Tulfo kasama si Senator Tito Soto sa pinangalanan ng mga dating sundalo noong nakaraang pagdinig ng Blue Ribbon Committee ng grupo ni Senator Alan Peter Cayetano. Sabi naman ni Senator Tulfo na handa siyang ibigay sa Vice Chairperson ang pangunguna sa pagdinig. Pero bubuuin muna nila ang komite. Definitely mag-i-inhibit ako. Plano ko nga sana kaso mga meeting pa lang ito. Pag sa hearing proper, I will announce, I will inhibit, I will give the floor to the Vice Chair. Samantala, nilinaw naman ni Attorney Baligod na batay sa testimonya ng mga dating militar na walang ebidensya na magpapatunay sa isyu ng pagtanggap umano ni Senator Loren Legarda ng pera mula sa flood control. Anya, bagamat nakitang pumasok si dating Congressman Zaldico sa bahay ni Legarda pero walang nakitang pera na ipinasok hanggang sa lumabas si Ko. Sabi, wala kaming nakitang maleta na nakapasok doon sa gate. Kasi nung ibinaba namin ay biglang lumabas din si Zaldico. So sabi ko, sigurado kayo? Yes. Gumawa kayo ng statement na ganyan. Tinawag ito ni Baligod na isang pagkakamali. With all sincerity, we are man enough to admit a mistake and brave enough to correct it. Kaya naman nagkaroon umano ng pagbabago sa testimonya ng mga testigo. Gayunpaman hindi pa anya na isumite ang bagong affidavit sa Office of the Ombudsman. Sa June 11, magsisimula ang pag-iimbestiga ng Office of the Ombudsman sa 18 dating mga sundalo kaugnay ng kanilang sinumpaang salaysay sa kanilang nasaksihan o paghatid umano ng pera sa iba't ibang opisyal ng pamahalaan.
Dante Abento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinakahalagahan.